yung Supreme Court po, ito po ay hindi po simpleng utos, no? Ito po ay mayroong pagmamadaling utos dito po sa gobyerno na magpaliwanag within 24 hours. Basta po ganyan, immediate po yan, titignan po natin kung gaano katibay ang ating Supreme Court. Importante po na tumugon ng Supreme Court dahil sa ibang panig, ang iba pong ahensya ng pamahalaan, tila wala na tayong mahita, no? So, Supreme Court na lang po yung pag-asa natin. Nagsampa po ng yung tatlong anak ni Pangulong Duterte na narito sa Pilipinas ay nagsampa po ng petition for habeas corpus. Mamaya po ipapaliwanag natin kung ano yan, no? Kung ano yung habeas corpus na yan. At kinakailangan po sumagot nitong mga tao sa gobyerno, si Lucas Bersamin, yung magkapatid na Remulla, at saka yung Chief PNP Marbil, no? Para po ipaliwanag nila na wala pong naganap na tama lamang yung pag-aresto. Kasi kaya po 24 oras, nakita nyo po, no? Yung Supreme Court po, sa mga ibang petition ay nakikita natin na pinagpapaliwanag within 10 days, within mahabang panahon. Pero ito po ay 24 hours lang dahil hindi po uubra na isusuko po natin ang isang mamamayang Pilipino sa isang entity na hindi naman po natin kinikilala. Hindi ko po alam kung bakit kinakailangang makialam ng ICC sa isang very internal usapin po to ng mga Pilipino. Kahit po yung mga nagsasabi na sila ay biktima o kamag-anak ng biktima ng isang pinagbibintang na krimen kay Pangulong Duterte ay mga Pilipino. Nangyari ito sa Pilipinas o nangyari di umano ang mga krimen na to sa Pilipinas. Ang pangunahing suspect ay Pilipino, no? Bakit makikialam ang isang organisasyon na hindi naman yan yung pangunahing layunin kung bakit kayo tinayo, yung makialam sa bawat bansa? Ano kayo? Daig pa ninyo yung mga mananakop? Ito kasing mga headquarters na to, yung Netherlands, sa mga akala nyo po maliit na bansa lang yan. Ngayon, maliit na lang yan. Pero yan po ang isa sa mga nangungunang Europeo na mga nagtayo ng imperyo noon. Malaki pong imperyo niyan. Alam niyo po ba ang pangunahing trabaho ng imperyo niyan? Manakop at manguha ng mga alipin. Wala talaga yan. Pag hindi ka puti, talagang yung mga yan. Mababa ang tingin sa atin ng mga yan. Kita nyo, hindi ginagalang yung ating Supreme Court. Kung ako ang ICC, no? I-determine ko kagad na ito pala ay bakit po kinakailangan nila si Duterte? Papaliwanag natin lahat yan. Okay, yung mga nagsasabing English people lang po, yung mga mananakop, hindi nyo po alam ang history. Nauna pa po yan. Yung mga Dutch, sila po yan. Kaya po sila, pinanghawakan pa nila yung kung anumang kapangyarihan meron sila. Wala pong kinalaman ang ibang bansa dyan sa war on drugs. Kung meron pong may kinalaman, hindi po sila. Wala namang mga puting involved dito sa war on drugs dito sa Pilipinas. Sa totoo lang po. At yan po ay ginawa ng Pangulo ng Pilipinas para lutasin ng krimen. Okay, punta na po muna tayo dito. Pinag-uutos po ng Korte Suprema. Ano po muna yung habeas corpus, no? Kung matatandaan po natin, kaya po nag-file. Siyempre po, mga anak po to, no? Sila po yung may karapatan, higit sa lahat, na mag-file
ng habeas corpus. Kung nung nag-aaral po tayo ng martial law, yan po ang isa sa mga ipinawalang bisa agad-agad lagi pong karugtong yan eh. 'Di ba? Ipinawalang bisa ni Ferdinand Sr. ang habeas corpus. Okay, bakit po ipinawalang bisa? Kasi po ang habeas corpus ay ang karapatan. Literal po ang meaning ng habeas corpus, produce the body, no? Kaya po pinatanggal yan para hindi po maghabol yung mga ibinilanggo ng sa tingin natin ay walang unlawful o hindi naaayon sa batas. Okay. Yung literal na meaning po ng habeas corpus ay produce the body o ipakita ninyo sa korte yung may katawan. Dito po, sa pangyayari pong ito, pinapoproduce ng mga anak ni Duterte para mag-appear sa korte si Pangulong Duterte, Korte ng Pilipinas. No? Sa Korte po ng Pilipinas dapat. Okay, mamaya na po yung sa ICC. Dito muna tayo. Dahil tayo mga Pilipino involved, Pilipino po yun ang huli. Kita nyo naman, may Amerikano ba doon? May taga-Europe ba doon sa mga nanghuli? Wala po. Kilala nyo lahat, si General Torres, siya yung namuno ng... Tapos si General Marbil naroon, yung kausap siya ni Senator Go. No? Pilipino po yan lahat. Kaya po sila, inuutusan sila ng Korte Suprema, nagpetition yung mga anak, tignan nyo po kung gaano ka-urgent 24 oras kinakailangan yung sagutin. Okay. Ano po ba yung habeas corpus dito sa Pilipinas? In Philippine law, a writ of habeas corpus is a legal remedy under Rule 102 of the Rule of Courts designed to protect individuals from unlawful detention. Okay, poprotektahan po ang mga individual na Pilipino. Yung habeas corpus po ay para proteksyonan yung isang individual, yung isang Pilipino mula po sa unlawful, mula po sa labag na pagpapakulong. Ayan. So, it requires the custodian of a detained person to bring them before court and explain the legal basis for their confinement. So, kinakailangan po yung custodian ng ipinakulong ay dalhin siya sa korte ng Pilipinas para ipaliwanag kung bakit kinakailangang makulong. So, una po kasama po yung pagdadala sa habeas corpus, dadalin mo yung pinakulong mo, ipapakita mo na, kasi karamihan po, di ba? Natatandaan natin yung mga angal ng mga napakulong nung panahon ng martial law. Ayon po sa mga biktima, may mga torture, di ba? Illegal po yun. So pag pinakita mo na may mga torture dyan na hindi maganda, illegal detention na po yun. Okay. If the detention is found unlawful, the court can order the person's release. Yan po, no? So, pag ang Korte Suprema po ay nag-rule na hindi tama ang pagkakadakip kay Pangulong Duterte, uutusan niya po yung mga may custody kay Pangulong Duterte para ibalik siya sa korte ibalik siya sa korte at pagpaliwanagin yung nagpakulong sa kanya kung bakit lawful o kung bakit nasa batas. Kaya ngayon, inuunahan na po, nagpapa-interview na po, naglalabas na po ng mga pahayag itong mga sinabihan ng Korte Suprema na magpaliwanag sa kanila, inuunahan na sa mga media, yung mga kasabwat na media. Kayo pa rin. Media sa buong mundo. Na inuunahan nila na ang paliwanag na lawful yung ginawa nila kay Duterte. Kayo kayang mga Europeans, kayo kayang mga puti, gawin kaya sa mamamayan nyo yan. Papayag kayo?
Alam nyo, kaya naman sila dahil mababatingin sa atin ng mga yan. Kaya okay lang sa kanila, hindi naman namin presidente yan. Kung gawin kaya sa inyo yan, si Donald Trump, kahit na alam niyang napakalaking kasalanan nung nagdaang presidente, hindi magagawa ng isang presidente na proud sa kanyang lahi, no? Presidente na mahal ang soberenya, kahit na gaano kasutil yung isusuko niya. Ito si Biden, isusuko niya si Biden sa dayuhan para litisin si Biden dun sa ibang bansa. Hindi niya gagawin yun. Hindi rin gagawin niya ng Prime Minister ng Japan. Hindi rin gagawin niya ng Presidente ng China. Hindi po gagawin niya ng kahit pinakamaliit na presidente. Kaya takang-taka, manghang-mangha ang international press. Kahit na kalaban ng international press si President Duterte dahil minumura sila nung araw, takang-taka sila sa ginawa ng ating gobyerno. Ngayon lang daw po nangyari ito na mismong yung gobyerno. Ang ginawa nilang halimbawa, si Putin, may warrant of arrest, matagal na, nakalabas, nakalathala sa lahat. Nahuli ba si Putin? Hindi, dahil hindi miyembro ng ICC ang Russia. Si Benjamin Netanyahu, may matagal ng warrant of arrest sa ICC. Nahuli ba si Benjamin Netanyahu? Hindi, dahil hindi miyembro ang Israel. Ang Pilipinas, mayroong ICC na hindi pa nalalathala. Wala pa po nakakaalam, lihim pa. Sila pa lang nakakaalam, yung mga manghuhuli at yung mga kung sino mang tao. Lihim pa sa buong mundo. Hindi pa nalalabas. Hindi tayo miyembro ng ICC. Paulit-ulit, si Marcos na mismo nagsasabi, paulit-ulit. Si Marcos na mismo ang nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC sa atin. Yang mga Interpol, palusot na lang yan. Wala pong kapangyarihan ng Interpol na mag-issue ng warrant of arrest. Dinidinay na nga ng Interpol ng France eh. Ayon sa balita. Hindi ko na. Okay. Isa-isahin lang natin ha. Isa-isahin lang natin 'yung nangyayari ha. So sa makatuwid, magpapasya 'yung Supreme Court natin, pag hindi nila na ipaliwanag na dapat talagang litisin o hulihin at dakipin, tandaan po nyo tandaan po ninyo, hindi pa po nalilitis si Pangulong Duterte. Wala pa pong hinaharap. Huli agad. Alam niyo yan dapat, no? Usually, kahit po sa Pilipinas, kahit si Marcos mismo, mayroon na po tayong kaso kay Marcos. Si Mary Jane Veloso, na ang kaso ay droga. Ito po ay dumaan sa korte ng Indonesia. Napatunayan ng korte ng Indonesia na nagkasala si Mary Jane Veloso. Ipinakiusap ni Marcos, kahit may kasalanan si Veloso, na dito na lang. Saan naganap yung krimen? Sa Indonesia. May karapatan ba yung Indonesia nalitisin kung may krimen na ginawa si Veloso? Meron. Pero mabuti na lang, ipinakiusap ni Pinoy nung una at ipinakiusap na naman ni Marcos ngayon. Bakit mo ipinakiusap? Yun, napatunayan ng may kasalanan. Kasi yan ang trabaho ng presidente. Very good. Hindi man kami sang-ayon. Dahil si Pangulong Duterte ayaw niya makialam, basta droga ang problema. Pero ang ibang kaso, lalo na sa Middle East,
marami na ligtas sa bitay si Tatay Digong. Dahil trabaho ng presidente na ipagtanggol kahit yung pinakamaliit na mamamayan. Ito po hindi po simpleng mamamayan. Wala pa pong napatunayan ang ICC. Hindi pa nga nagsisimula eh. Di po ba? Wala pang napatunayan, hindi pa nagsisimula yung pagkalkal sa kaso. Hindi po pinahuli sa ICC. Tayo mismo ang nanghuli. Ha? Private jet ng isang Pilipino mismo ang nagpalipad sa dating presidente para ipahuli. Binigay sa silver platter ang ulo ni Tatay Digong. Wala pa pong naganap na ganyan. The first thing na ginagawa, si Donald Trump galit na galit kay Joe Biden. Pero never niyang gagawin na ipadakip si Joe Biden sa ibang lahi kasi magmumukha kang walang katotoran bilang Pangulo. Pangunahin mong trabaho, pangalagaan, kung yung tubig nga, imaginary line, pinagtatanggol natin yung wala pong linya yan eh. Nasaan yung ate, nasaan yung sa China, nasaan yung sa Vietnam, nasaan. Very willing tayong magbuwis ng buhay para dun sa mga ari-arian lang natin. Dahil ari-arian yan ng mga Pilipino. Thank you very much kay Silvia Ibanez na nagbigay sa atin ng 250 pesos. Ari-arian pa lang yan ng mga Pilipino, pinaglalaban na natin. Dagat lang yung West Philippine Sea. Bakit hindi ko po nilalang dahil minamaliit ko? Hindi po. Mas importante ang isang buhay ng isang Pilipino kaysa sa mga ari-arian. Kayo ba? Ari-arian nyo bahay, matagal nyong pinagsikapan. Ano una nyong ililigtas? Mga anak ninyo, pag nasusunog, o yung mga anak ninyo, hayaan nyo, sige, patayin nyo yung sunog. Eto mga balde. Hindi po natin sasabihin sa mga anak natin na pinaghirapan ko yan ng 20 years. Tapos papasunog lang natin. Huwag kayo dyan. Huwag kayo umalis dyan hanggang di nyo napapatay yung apoy. Ganun po ba ang treatment natin? Kasi hodang masunog yung pinaghirapan ko, ililigtas ko yung anak ko. Isang buhay, mas importante sa anumang ari-arian. Dakdak tayo ng dakdak na ipaglalaban ng teritoryo. Hindi nga natin may paglaban yung dati nating presidente. Tayo pa ang naging dahilan. Takantaka po ang international media. Paano natin to nagawa? Ngayon, magpapaliwanag kayo. At pag natuklasan ng Supreme Court na illegal ang hindi po kami nagsasabi, maramdamin tong mga to. Parang sila pa, pinagbabantaan ni Pangulong Duterte. Wala na nga magawa yung mama. Siya pa nagbabanta ngayon. Sumama na nga sa inyo't lahat. Mga kapatid, tandaan natin, wala nababanggit na Interpol, yung mga international community. Wala rin nababanggit na si Marcos pala ay, ang nababanggit nila, takantaka sila, hindi miyembro ang Pilipinas. Paano ipapahuli ng presidente na hindi naman miyembro? Okay. Magpapaliwanag kayo within 24. Mamaya po malalaman natin yung mga kasagutan nila at kung sila yung magpaliwanag. Kasi ang dami na po naming hinihintay na paliwanag ninyo. Mga kapatid, laging may nagsasabi na hindi po natin kinakalimutan yung iba nilang problema. Huwag po kayong mag-alala.
Hindi po natin nakakalimutan yung mga budget na nilipat-lipat nila. Hindi natin makakalimutan na yung isang tulay ay binadgetan na, iniutang na, nagdala pa mula sa PhilHealth, babadgetan pa rin. Hindi po natin kakalimutan lahat yan. Hindi nga natin kakalimutan, hindi rin natin kakalimutan na mangampanya at bumoto. Pero kinakailangan po nating alamin yung pasikot-sikot na nangyayaring ito. Kahapon naghanap si Medaldea, dating executive secretary. Kasama na ni Pangulong Duterte si Medaldea. Hinahanap pa. Sinasabi nyo na yung mga Europeans fair, yung ICC fair, bakit naghahanap si Medaldea? Si Medaldea ay abogado ni Pangulong Duterte. Wala pa lang nakakausap si Pangulong Duterte na abogado. Ano kayo ICC? Nananawagan po kami sa US, sa China, sa Russia, lahat po ng makapangyarihang bansa. Tinatarantado kami ng ICC. Dito, sa ating korte, sasabihan ka, ang Miranda rights po, di ba? Ano sabi sa Miranda rights? Ikaw ay hinuhuli namin na may kasong ganun, may karapatan kang manahimik, at may karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang abogado, bibigyan ka ng estado. Yan po ang Miranda rights. You have the right to remain silent, etc., etc. Matindi pala yung ICC na yan. Kasama na ni Duterte sa aeroplano, abogado niya, hindi pa makausap. Ano yan? Daig nyo pa yung mga daig nyo pa yung kung sino-sino. Ito tignan nyo Alam nyo po, sino yung mga nagpe-fake news dito? Presidente ng Pakistan, dinakip din ng ICC, hindi naman sila kasali sa ICC. Binigay din sa mga kababayan nila. At tignan nyo po, ang alam ko po, si Duterte po ang unang first Asian. Hindi ko po alam kung totoo yan. Pakicheck nyo po muna. Kasi lahat nagsasabi, si Duterte ang first Asian na dinakip ng ICC. Pakistan, Asia din po yan. Kaya pakitignan nyo po yung source nyo muna. Baka pinalalabnaw lang po yung kaso ni Duterte. Anyways, dapat po, 'di ba? Baka sinasabi lang 'yan. Tignan niyo po muna kung totoo 'yan. Okay, balik tayo rito. Kung yung pangkaraniwang kriminal dito sa Pilipinas at sa buong mundo binabasahan ng Miranda rights na may karapatan siyang mag-abogado. Ang ibig sabihin po may karapatan mag-abogado, may karapatan ng taong nasasakdal, nakakulong man o hindi, nakausapin yung abogado. Hindi po may karapatan, ako may abogado pero hindi ko nakakausap. Yung hindi nakausap ng abogado niya si Tatay Digong, daig nyo pa yung mga pangkaraniwang kriminal sa pangkaraniwang bansa. Tinawag nyo pa yung sarili nyo international. Lilitisin nyo yung iba't ibang kultura. Alam nyo ba kung anong pangunahing tungkulin dapat ng International Criminal Court? Alam nyo po ba yung pangunahing tungkulin ng International Criminal Court? The purpose of International Court is to investigate and where warranted, prosecute individuals for the gravest crime of concern to the international community, genocide, war crimes, crimes against humanity, and the crimes of aggression. Alam nyo kung anong kaso ni Duterte? Murder. Pang-Pilipinas lang yan. Dapat po malalaki. Grabe yung ginawa mo. Genocide. Alam nyo po ba yung genocide? Talagang yung buong bansa. Kaya nga kayo international. At least dalawang nationality man lang. Dalawang nationality dapat. Sinong nationality ni Digong? Pilipino.
Sino yung mga nabiktima di umano ng mga droga, war on drugs? Pilipino rin. Asan doon yung international? Kaya kayo nilikha kasi para mabigyan ng proteksyon yung maliliit na bansa na nilusob ng malalaking bansa. Katulad ng Russia, nilusob niya yung Ukraine. Diyan kayo papasok. Yung Israel, nilusob niya yung Palestine. May pang-api. Kaya nyo inisyuhan. Sino nilusob ni Duterte? Anong bansa? Presidente siya. May krimen na nangyayari. Kung sa inyo, hindi krimen ang droga, sa Pilipinas, krimen. Krimen ba ang droga sa Pilipinas? Ha? Krimen. Presidente ba ng Pilipinas si Duterte nung pinagbibintangan nyo? Presidente. Ano ang dapat gawin ng presidente sa krimen? Lutasin. Ang nag-iimbestiga, hindi naman krimen sa inyo ang droga. Nakita po ninyo yung pagkakaiba? Sa Pilipinas, krimen ang magkaroon ng droga. Sa kanila, hindi krimen. Pag meron kang droga sa Pilipinas, kriminal ka. Sa kanila, hindi. Paano mo lilitisin mula sa kultura mo na hindi krimen ang magkaroon ng droga, hindi krimen ang gumamit ng droga? Paano mo lilitisin yung mga nagsusugpo ng krimen na sa bansa nila ay krimen ang paggamit ng droga? Hindi pa po, ibang usapan pa po yung pagbebenta. Maski sa Europe, maski kahit sa bansa, malamang illegal ang pagbebenta. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.